Ayan, isa pa dito sa isang mga strategy, advanced na po ito pero bibigay ko lang po sa inyo idea na isa din po ito sa ginagawa ko para dumami po yung mga followers ko. Ito po yung tinatawag kong email list. So meron po akong email list, ibig sabihin listahan po yan ng mga email. Yung mga email na yan, ito po yung mga target market ko. Yan po yun sila. So ang tawag po dito is yung tinatawag, kung familiar po kayo doon sa tinatawag na email marketing, yun po yun. So meron po kami tinatawag na email list. So sabihin natin merong free stuff, may bibigay ka dyan na something free training, di ba? Tapos, ang mangyayari kapag once na nagbigay ka ng free stuff, or free training, free video training, free webinar, free ebook, etc. Yan po yung email list. So meron po akong listahan ng email. So ang tawag ko po dyan, email marketing. Napapasok po siya doon sa database and then yun yung way ko para ma-follow up ko yung mga prospect ko. Ito po yung strategy na ginagawa. Kaya nagbibigay po ng free training, tapos mapapasok po yan sa email database ng ating company. And then, may mga follow-up na mga email. So, nag-grow po yung email list. Palaki ng palaki po yung mga email list. So, kapag si prospect, binigay mo yung link mo sa kanya, automatic mapa-follow up. Ayan. So, automatic, hindi mo namamalayan na meron po kayong commission. Ayan, di ba? Ganun po yung nangyayari. So, isa din po dito sa ginagawa ko, bibigyan ko po kayo ng example. Ito po yung isa sa mga free stuff na binibigay ko. Nag-start po ako mag-brand ng sarili ko. Ito po yun. May something na 20 common killer mistakes pre-report. Ayan. So, meron po akong website wherein dito po ako kumukuha ng mga email ng mga prospects ko. And then, syempre, ang nangyari, may email marketing. So, ito po yung aking ginagawa. Email marketing. So, ito po, advanced na po ito. But, para magkaroon lang po kayo ng idea sa mga ginagawa namin, so, meron po tayong tinatawag na email marketing. Okay? Next, ano pa yung pwede mong gawin? Ayan, Facebook Live. By the way, sino po dito yung nag-Facebook Live? Let me know. Ayan, isa dito, yung sa pinaka-powerful din na pwede nyong gawin is yung pag-Facebook Live. Kapag nag-Facebook Live po kayo, make sure na syempre na meron makukuha si prospect sa inyo. So, bago po kayo mag-Facebook Live, kailangan i-plan nyo. Ano ba yung mga topic ko kapag nag-Facebook Live ako? Kahit short lang po yan, like 3 tips, 3 something, 3 techniques, how to ganito ganyan, 3 business ideas, yung mga ganun. Pwede po kayo magkaroon ng simple topics. Okay? So, para magawa nyo po yan, syempre, kapag once na ginagawa mo talaga mag-Facebook Live, nade-develop po yung public speaking mo rin. Diba? Kapag once nakikita ka, nagkakaroon ka rin ng confidence mag-live. Diba? Sa una ka talaga parang awkward. Diba? Parang kausap mo yung sarili mo. Diba? Yung kausap mo yung camera. Diba? Sino ba dito nakaka-relate? Yung first nila nag-Facebook Live, parang ang awkward naman ito. 'Di ba? Kausap mo sarili mo, parang yung screen lang ng computer mo, ng laptop mo, ng cellphone mo, 'di ba? Sarili mo kausap mo. Sino dito yung nakaka-relate? So, isa sa mga pinaka-better way na ginagawa, 'di ba? Eh, lalo na sa mga uso ngayon, 'di ba? Nag-online selling, 'di ba? Ito yung ginagawa, no? Ito yung ginagawa ng mga kumikita na malalaki, kaya nag-online selling po sila. Right? So kaya, kung may belief po kayo sa binibenta nyo, gawin nyo po yan, mag-Facebook Live po kayo. Diba? No, kung gusto niyo naman na mas makilala pa kayo ng tao na something, meron po kayong brand or something, may business po kayo, gawin niyo mag-Facebook Live. Diba? So, ito po, actually, ito po yung parang training ground mo. Kung gusto mo talaga na matuto and syempre magkaroon pa ng confidence sa pagka-camera. Diba? Sa camera talaga, syempre, medyo awkward. Diba? Yun yung ginagawa mo, kausap mo yung sarili mo, nakikita mo yung mukha mo, diba? Wala kang kausap, parang ganon. Diba? So, para maalis, di ba? Maalis yung ganyang fear mo, di ba? And masanay mo yung sarili mo, kailangan i-practice nyo po yan. Okay? Practice. Kasi ako before, talagang hindi rin ako marunong yan. Paano ba yan, di ba? Medyo awkward pa. Pero kapag once na paulit-ulit mo siyang ginagawa, nasasanay po kayo. Correct? Di ba? Ganun din sa mga bagay, di ba? Kapag hindi first time mo ginawa, awkward pa yan, hindi ka pa marunong. Paano ba to ganito, ganyan? Anong pipindutin? Ano ba yung mukha ko? Di ba common sa atin? Parang nako-conscious po tayo, ano ba magiging mukha ko sa ano ba yung magiging mukha ko sa live na to, di ba? Pangit ba ako dyan? Pangit ganito, ganyan. Di ba? Ganun yung common sa atin. First mo, kailangan malampasan mo yung challenge na yan. Sabi daw ni Rosemary, ako dati nahihiya sobra, di ba? Sabi ni Facebook user, kausapin ang sarili sa mirror, di ba? Actually, ito po yung talagang practice ko before, no? Nung kinakausap ko yung sarili ko
sa salamin. Di ba? Pinapractice ko dyan. Way ko ng hand gestures, ano ba yung mukha ko dyan. Until such time talaga na nasanay po ako. Ganun po yung pwede nyong gawin. Okay? So, ito po yung parang practice. Kung medyo alangan ka pa mag-Facebook Live, alangan ka pa mag-video. Ngayon, ang gawin mo, pumasok po kayo sa CR. Okay? Pasok kayo sa CR, tapos tingnan mo yung mukha mo doon, no? Sa salamin. Diba? Mag-practice ka dyan. Ano yung way mo dyan? Diba? Pag tingin mo sa salamin, dapat mag-isa ka lang po. Okay? Mag-isa lang po kayo dyan. Okay? Pag may iba kayo nakita, alam nyo na, tumakbo na po kayo. Okay? Biro lang. So, ang gagawin nyo po dyan, syempre mag-practice po kayo. No? Mag-practice po kayo dyan. And then, para masanay po kayo. And then, practice. Pwede naman, actually yung Facebook Live, pwede po yan. Yung parang ikaw lang nakakakita. Okay? Ikaw lang po yung nakakakita. So, pwede nyo po i-practice yan, i-record mo, tapos tignan mo, okay? Until such time talaga na masanay po kayo. Right? Masanay po kayo sa pag-Facebook Live. Ganon din po yung practice ko before eh. Until such time na medyo natuto na rin, di ba? Yung mga ganito, kinakapalan na rin. Siyempre, kapag kumikita ka, anong nangyayari? Kapag kumakapal yung mukha, kumakapal yung, ayan, alam nyo na. So, yon, ganun po yon. Facebook Live. Ito po yung key. Kapag hindi po kayo nagpi-Facebook Live, ano nangyayari? Napag-iwanan po kayo. Ang awkward talaga, mag-isa ka lang. Di ba? Ganun yung first time ko rin eh. Di ba? Ikaw, kung hindi po pa nasusubukan, subukan mo na para meron kang maikwento. Di ba? The best yon, meron kang maikikwento na makikita mo yung before mo until yung after mo. Di ba? No? Nakikita mo na yung after mo. Kasi pag once hindi mo sisimulan ngayon, kailan? Diba? Kailangan simulan mo ngayon para malaman mo yung improvement mo. Kasi ako before, sinubukan ko lang talaga. Nakikita ko, yung mga top earner na to, nakikita ko talagang nagbi-video sila, pero ako hindi eh. Diba? Baka anong ginagawa talaga nila doon. Kaya ang sinubukan ko, mag-video talaga, kahit na medyo awkward, hindi ko alam yung sasabihin ko, basta try ko lang. Diba? Ganun din po kayo kahit hindi nyo alam yung gagawin. Try nyo mag-Facebook Live. Ang pinaka first goal mo dyan is ma-overcome mo yung fear mo sa camera. Ito din po yung Facebook page. Siyempre, para magkaroon pa kayo ng maraming followers, kailangan meron po kayong Facebook page na tinatawag. Now, yung dito po sa Facebook page, ito po yung ginagamit natin para, siyempre, magkaroon ng followers. Ito po yung, dito po tayo mag-share ng ating mga ibibigay sa kanila, something na valuable na free stuff. Diba? Yung mga free stuff natin na napag-usapan kanina. So, dito na po kayo mag-share, dito na po kayo magpo-post, and syempre, pwede na rin po kayo dito magbenta. Okay? So, kailangan, syempre, yung mga pictures nyo dyan, ayusin nyo, yung mga posts nyo, until such time na magkaroon kayo ng maraming followers. The more na valuable po yung mga posts mo dyan, the more na marami sila nakikita, na legit po kayo, talagang lalapit po yung mga prospects natin dyan. And syempre, sila na po yung kusang magme-message po sa inyo kasi nakikita niya na valuable po talaga kayo. Okay? Or something na meron silang matututunan. And na nararamdaman ng mga prospects nyo na talagang willing po sila na tulungan mo sila. Ayan. Talagang nararamdaman nila na talagang, uy, ito talaga yung taong tutulong sa akin. Buti na lang nakita ko ng taong to. Di ba? Masarap yung gano'n na sasabihin ng prospect sa'yo na buti na lang. Talagang na-introduce mo sa akin to. Nagkaroon ako ng pagbabago, nagkaroon ako ng hope or pag-asa. Di ba? So, masarap yung gano'n, no? 'Di ba? Masarap yung gano'n na someone na mag-message po sa inyo na nakita kanya, na talaga nagpapasalamat na nakapag-offer kayo ng business sa kanya, 'di ba? Masarap po yung gano'n kapag gano'n yung nangyari. So, make sure yung Facebook page mo, kailangan maganda yung mga pictures mo. Napapansin ko kasi yung iba, mga pictures nila talagang old pictures pa, 'di ba? Yung talagang blurred pa. 'Di ba? Kailangan, syempre nagpo-promote na kayo ng magandang business, 'di ba? Kailangan ayusin din po natin yung mga profile picture natin, yung mga cover photo po natin, ayusin po natin. Iba nyo naman yung profile picture nyo, yung picture nyo mismo. Okay? Picture nyo ilagay nyo po dyan. And also, yung cover photo po natin, marami po sa Canva. Pwede po natin gawin yan sa Canva. Pwede po tayo mag-edit. Napakadali na lang po mag-edit eh. Kung hindi po kayo marunong mag-edit, marami pong tutorial sa ano natin, sa YouTube. Pumunta po kayo sa YouTube, i-type nyo po dyan, how to create a cover photo in Canva. Ayan. Ganun na po i-type nyo, marami pong lalabas na tutorial po dyan. Kung gusto nyo talaga na ma-attract po yung mga prospects natin, ganito po yung gawin nyo. Para magkaroon po kayo ng maraming followers, syempre hindi lang po basta-basta mag-create po kayo ng Facebook page. Kailangan maganda din po yung mga content na binibigay mo dyan, yung mga post mo. Lalo na yung mga free stuff na binibigay mo, kailangan na something na may makukuha sila dyan. Hindi na yung basta-basta, may pre-ebook ako, pero yung laman ng pre-ebook mo, wala namang kwenta, di ba? So, kailangan meron po yung kwenta, yung mga binibigay mo dyan. Something na mapupulutan ng aral.
Siyempre, related din po yan sa business natin. So sabihin natin, yung mga 3 secrets how to start a business, ganito, ganyan. Okay? So pwede po kayong mag-create ng ganun or something na makapag-share po kayo ano ba yung mga natutunan nyo from your mentors, from your coaches. So pwede po kayong gumawa ng ganun. Alright? So next, ito po yung way na para magkaroon po tayo ng mga followers. Dumami yung mga followers natin. Ito po yung tinatawag na Facebook ads or yung Meta ads. Okay? So ito po yung ginagamit ko. Actually, ito po yung talagang very effective kung gusto niyo talaga magkaroon ng mas maraming sales, mas quality yung mga prospects, and mas targeted yung mga talagang mapapakitaan ng mga post mo, advertisement mo. Facebook ads po yung ginagamit ko. And syempre, ito din pinaka-recommendation ko po sa inyo kung gusto niyo talaga na magkaroon ng mas maraming sales, Facebook ads. And ito po yung mga strategy namin, yung pag-Facebook ads. And syempre, ito po talagang may pasa po sa inyo itong skill na to kasi ito po talaga tested and proven po talaga to. Ito po talaga nagbigay sa akin ng multiple millions of income through sa internet. Okay? Pag-Facebook ads. Kaya syempre, isa din po ito sa, ito, makikita nyo po sa picture, isa po ito sa Facebook ads ko na ginagawa. Okay? Ayan, makikita nyo po dyan yung aking Facebook ads. So makikita nyo po, meron po akong more than 4,600 shares sa ads ko na yan. More than 27,000 reactions na meron po ako dyan. And more than 15,000 comments. Imagine, di ba? Nasa iyo yan, marami kang mga comments, marami kang reactions, shares. Do you think magkakaroon ka na mas maraming sales? Do you think mas marami kang quality prospects na mag-message po sa inyo? Di ba? Ito po yung ginagawa ko. Nagra-run po ako ng advertisement. Okay? Pero syempre, coach, may bayad ba yan? Syempre, may bayad po yung pag-Facebook ads. Nagbabayad po ako kay Facebook. Pero syempre, kapag every time nagbabayad po ako kay Facebook, meron pong bumabalik sa akin, doble, triple pa, or even 5x, 10x. Okay? Nakadepende po yan kung paano mo i-run yung pag-Facebook ads mo. Kaya para sa akin talaga, very effective pa rin si Facebook pagdating sa advertisement. Kasi commonly, yung mga prospects po natin, andito lang, makikita lang po talaga yan dito sa Facebook. Di ba? Sa Facebook mo lang sila makikita talaga. Minsan, syempre, may Instagram, may TikTok, may YouTube, pero commonly na saan tayo nakipag-usap, di ba? Kasi tayo kumukonect kapag nasa ibang bansa yung mga kamag-anak natin or nasa Pilipinas, yung mga OFW, di ba? Sa kadalasan din sa Facebook di ba? Kay Facebook call. So, ibig sabihin, Facebook pa rin yung pinaka-powerful. Alright, so nagustuhan mo ba itong video na to? Make sure na mag-subscribe ka dito sa YouTube channel ko and also i-click mo na rin yung bell button para na ma-notify ka sa mga new uploads ko tulad nito and for more online marketing secrets. Okay, so once again, this is Ken Baisa reminding you, always dream big, go in and never ever give up. I'll see you on the next video.